Sa yung galit na galit po si Alan Peter Cayetano, alam po ninyo, bihira ko pong marinig 'tong, magalit si, Alan Peter Cayetano, pumapalo pa, eh. So Pakinggan lang po natin 'to kasi may nagtanong sa kanya kung gawa-gawa lang ba yung ano, putukan. Eto po, kahit kayo magagalit, eh. Ang nagtanong sa kanya mga Senate reporter na naroon habang nagpuputukan, sila po yung naghihiyawan. Yung humihiyaw po mga Senate reporter po 'yan. Eto po ang tanong. sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. It's under attack. All of you, all of you, your lives were in danger last night. Mas maganda yung Sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. It's under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may hindi under attack yun? My God, this is the Senate of the Philippines. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. okay. Alam niyo, alam po ninyo 'yan yung hindi nare-realize ng media, eh. Kampi kampi sila ng kampi dahil po sa galit nila sa mga Duterte. Alam naman natin kung bakit galit yung media sa mga Duterte, 'di ba? Dalawa po, yung ABS-CBN pinasara ni, 'wag na tayong magkunwarian. Pinasara ni Tatay Digong o napasara sa panahon ni Tatay Digong. Kaya galit na galit yan. Ikalawa, ang may-ari po ng mga media sa Pilipinas, mga oligarko. Pag-aari po ng mga oligarko ang media natin. Ang oligarko po nakaranas na piga, kumbaga napigilan po yung usual na ginagawa ng oligarko nung panahon ni Tatay Digong. Paanong hindi sila masisiyahan? Hindi naman po kanila, mga trabahador lang po yang mga media na yan. Hindi po sa kanilang pag-iisip yan, unlike po sa mga vlogger, mapakalaban po o mapa Duterte vloggers. At least kami, namili kami ng side na gusto naming panigan. Pero sila hindi naman, eh, trabahador sila ng mga oligarko, alangan namang banata nila, boss nila. Kaya punang-puna po natin ng mga vloggers ni Duterte, punang-puna po namin 'yan, at kayo pong mga supporter ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte, napupunan niyo po kung papaano po sila gumalaw yung mga media. Kasi nga, pag-aari po ng mga oligarko 'yan. Lahat po ng media natin, eh, kita niyo naman yung ginawa ni Tatay Digong sa mga oligarko nung panahon niya. Pinigilan niya yung sobra-sobrang, pansisiba, paniniba. Napigilan niya yung sobra-sobrang, anong tawag dun, kasibaan ng mga oligarko sa kita niyo ngayon, masayang-masaya po yung mga oligarko. Napapansin niyo po, walang, pumapanig sa mga oligarko sa ano, sa mga Duterte. Kahit po alam natin na nasa tama po yung mga Duterte, nakakampi pa rin sila sa mga umuusig sa mga Duterte. Oh, yan po yun, eh. Kaya sabi nga ni Alan Peter Cayetano, very willing po sila. Alam niyo, media dapat ang tumututol sa ganito, yung parang martial law na, 'di ba? Pero hindi, eh. Kaya pinaalala niya kasi mga magulang nito, mga lumaban din sa martial law. Pinaalala niya na ha, ang unang mawawala ng kapangyarihan 'pag nawala na tayo ng demokrasya, o ayaw niya lang sabihin 'pag nag-martial law na at ano pa, yung media, kayo. Ibang klase media natin, eh, baliktad, eh. Very obvious naman 'yan, eh, hina-highlight nila yung kasalanan ni VP Sara. Eh, kahit nga kung totoo yun, maling-mali pa rin, maliit na butil lang yun, kumbaga mumu lang.
sa mga nakawan diyan po sa flood control. Anyways, napalitan na naman yung Senado, wala na po tayo. Lahat po 'to masama po loob nila, gano'n lang po 'yan. Mga media natin, 'wag po kayong maniwala sa kanila na yung si Bato po ay tinatakasan po yung batas. Anong anong nilabag na batas ni Bato?